Kaakibat ng natagpuan niyang tagumpay sa podcasting, nagresulta naman ito sa pagkakaroon niya ng isang obsessed na stalker na hindi siya tinantanan hanggat hindi ito napapasa kanya. At syempre, hindi naging maganda ang katapusan ng kanilang kwento. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang Seattle ay isang seaport city na matatagpuan banda sa kanlurang baybayin ng US. May populasyon nitong mga nasa 4 million katao at kinukonsiderang ika-15 sa pinaka-populated na estado ng bansa. Dagdag pa doon, kilala din ito bilang isa sa mga syudad na may pinakamasarap daw na kape sa buong mundo. Gawa ng mas umuunlad pa nitong ekonomiya, lalo na pagdating sa tech industry at magandang kalidad ng pamumuhay, dito napiling manirahan ng 33 years old na software engineer na nagngangalang Zohre Sadeghi. Siya at ang kanyang 35 years old na asawang si Mohammad Milad Naseri na isang software engineer din ay nakatira sa tahimik na lugar ng Redmond. Dahil sa maayos at magandang trabaho ng dalawa, pareho silang kumikita ng malaking sahod kaya napakamasagana ng kanilang buhay. Sa katunayan, nabili nila ang kanilang bahay sa halagang $1.6 million o mga nasa 92.7 million pesos. Dating nagtatrabaho si Muhammad sa Google bago lumipat sa Amazon kalaunan para sa mas malaking sahod. Samantala, si Zohre Sadeghi naman ay isang self-made techie kung saan pagka-graduate niya sa University of Washington, kumuha siya ng mga contracted engineering na mga trabaho at bumuo ng portfolio upang maging isang consultant. Siyempre, dahil siya ay nagmula sa bansang Iran, pareho itong fluent sa Ingles at Persian. Ang mag-asawa ay parehong masipag, mapagkumbaba at maaalalahanin sa ibang tao na noong taong 2020 nang naganap ang pandemya at nagkaroon ng lockdown sa buong mundo, hindi sila nagdalawang isip na tumulong sa kanilang mga nangangailangang kapitbahay at regular na naghatid ng mga supply sa mga ito. Dagdag pa doon, naghanda din sila ng mga pagkain para sa kanino mang nagugutom. Ikinasal ang dalawa noong taong 2011 at pagkalipas lang ng 10 taon 2021, nakapag-ipon na sila ng sapat na pera upang mabili ang pinapangarap nilang bahay sa Redmond. Pagbabahagi pa ng kanilang mga kaibigan, kailanman ay hindi daw nila nakita ang nagkaroon ng gulo ang dalawa sa kanilang relasyon at naging saksi sila kung paano ang mga ito naghanda na ayusin ang kanilang buhay bago nagplanong magkaroon ng sarili nilang pamilya. Sa parehong taon ng pandemya, dahil sa pagkakaroon ng maraming oras ni Zohre, nagpa siya itong magsimula ng sarili niyang podcast channel kung saan nagbabahagi ito ng mga teknik kung paano mag-excel sa sektor ng teknolohiya. Kadalasan itong nag-host ng kanyang mga episodes sa app na Clubhouse kung saan meron itong interactive rooms para sa mga taong may parehong interes o propesyon. Dito sa Clubhouse, nakapagtatag siya ng isang komunidad na binubuo ng halos kapwa niya Iranian Americans na nahihirapang makahanap ng trabaho sa tech industry. Sa pagdaan ng panahon, dumami pa ang kanyang mga followers at madalas itong nagbibigay sa kanila ng advice kung paano makakuha ng trabaho. Isa sa mga sumali sa kanyang podcast noong late 2021 ay ang 28 years old na si Ramin Khodakaramrezai na gustong makakuha ng advice mula sa isang Farsi speaker. Bilang isang truck driver, pakiramdam nito hindi pa siya financially stable at malayong-malayo rin sa buhay na kanyang ginugusto. Nang may pagnanais na magkaroon ng isang maunlad na buhay, nagpa siya itong lumipat sa tech industry kung saan pwede siyang kumita ng mas malaking pera. Nang inspired na magtagumpay sa sektor ng teknolohiya, nagsimulang makipag-usap si Ramin kay Zohre sa chat at halos lahat ng kanilang conversations ay matatagpuan lamang sa group chats na nasa Clubhouse na siyang ginagamit din ni Zohre para sa kanyang podcast. Sa pagdaan ng panahon, naging madalas pa ang pag-message niya kay Zohre para humingi ng advice at regular din siyang dumadalo sa lahat ng kanyang podcast at talks. Sa madaling salita, sa bawat pagkakataon na online si Zohre, nagiging online din si Ramin. Dumating ang summer ng 2022, sobrang sumikat na noon ang mga talks na ginagawa ni Zohre na napasya na itong mag-organisa ng isang group meeting
kung saan plano niyang makipagkita sa mga naging kaibigan niya sa platform ng personal at kasali na din doon si Ramin. Sa makikita nyo, mula nang sinimula ni Zorey ang kanyang podcast, pinanatili niya ang relasyon niya sa kanyang mga kliyente na mahigpit na para lamang sa consultancy at professional na advice. Gayunpaman, pagkatapos ng meet and greet na ito, lumalabas na nakakuha pala siya ng isang follower na lingid sa kanyang kaalaman ng mga panahong iyon ay unti-unti nang nagiging obsessed sa kanya. Pagkakita nito kay Zorey sa group meetup noong summer ng 2022 ng personal, ang paghuhumaling niya dito ay lalo lang lumala na bilang resulta, ang mga sumunod na buwan ng taong iyon ay naging impyerno para sa mag-asawa. Ang unang ginawa ni Ramin pagkatapos nilang magkita ay nagsimula itong mag-message pa ng madami kay Zorey sa Clubhouse na app. Gayunpaman, pagkadiskubre niya ng private na Telegram account nito, doon na siya nag-iiwan ng mensahe kahit pa walang pahintulot kay Zorey. Pagkatungtong ng November ng parehong taon, ang pangungulit niya ay umabot na sa hindi na normal na antas na nagtatanong na ito kay Zorey kung pwede ba siyang tumawag, kung okay lang ba na magkita sila at kung maaari ba siyang bisitahin ito sa bahay. Bagaman nung simula, sinubukan itong solusyonan ang problema ng mag-isa, kalaunan, naging maliwanag na kinakailangan niya ang tulong ng kanyang asawa. Bilang resulta, sabay nilang kinausap si Ramin at maring hiniling rito na tumigil na sa pag-contact kay Zorey. Dagdag pa doon pagkatapos ng tawag, blinak din nila ang lahat ng account na nauugnay sa kanya. Sa kasamang palad, hindi pa rin nakikita ni Ramin na hindi gusto ni Zorey ang kanyang ginagawa at lalo lang tumindi ang obsesyon nito. Bumili siya ng marami pang bagong SIM cards upang gamitin pang message sa kanya at noong November 21, lalo pang nabahala ang mag-asawa pagkatanggap nila ng mensahe mula kay Ramin na naghihintay di umano ito sa kalapit na hotel para kay Zorey. Alam niyang malapit lang talaga ito dahil binanggit niya rin ang pangalan ng kalye ng tinitirhan nilang komunidad. Sa buwan naman ng Disyembre, araw-araw na talaga itong nagiiwan ng message na naghihintay di umano siya sa subdivision ng mag-asawa at bagaman hindi niya alam kung saan ang eksaktong bahay ng mga ito, ramdam nilang mas nagiging malapit na ito sa kanilang lokasyon. Ang isa pang bagay na dumagdag sa problema at nagpahirap sa kanilang sitwasyon, hindi maayos ang pakiramdam ni Zorey ng mga panahong iyon at naghihintay ito sa parating niyang minor surgery. Habang si Muhammad naman ay nakaschedule na lumipad sa Australia para sa isang business trip sa susunod na mga araw. Ang ibig sabihin, may iwang mag-isa si Zorey sa kanilang tahanan. Dahil sa patuloy na panggugulo ni Ramin, hindi na niya maiwasang makaramdam ng takot na bagaman hindi naman ito nagpakita ng kahit anong karahasan pa sa kanila, klarong wala sa katinuan ang kanyang pag-iisip. Buti na lang, napapalibutan sila ng mga mababait na kapitbahay at supportive na pamilya na pwede nilang matawagan kahit kailan kung sakali mang kailangan nila ng tulong. Ito kasama na ang kanilang high-tech na home security system ay ang nagpanatag naman sa kanilang loob kahit papano. Maliban pa doon, ipinaalam na rin ni Zorey sa kanilang lokal na police department ang nakakabahala nilang sitwasyon. Ibinigay nila sa mga otoridad ang full name ni Ramin, pati na rin ang lahat ng impormasyong naaalala niya tungkol rito. At bilang pagresponde naman ng pulisya, sinabi lang nila sa mag-asawa na maging mapagmatsyag palagi at na pwede daw silang tumawag anytime kung sakali mang manggulo ito sa kanilang tahanan at aaksyon sila kaagad. Pagkatapos ng lahat ng paghahandang ginawa nila, umalis para sa kanyang business trip si Muhammad patungo sa Australia noong December 20, 2022. Gayunpaman, ng puntong iyon, natukoy na ni Ramin ang tinutuluyan ng mag-asawa na sa katunayan, ilang minuto lang pagkaalis ni Muhammad sa bahay, nakarinig ng katok si Zorey mula sa gate at doon niya na nakita si Ramin sa harap ng kanilang tahanan na may hawak pang bulaklak. Dahil ayaw niyang maabala ang business trip ng kanyang asawa, sa halip na pabalikin ito, pinili na lang niyang tawagan ang mga pulisya kaagad. Subalit nang makarating sila sa bahay, hindi na nila naabutan si Ramin at hindi rin nila ito natagpuan kahit saan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy itong nakatanggap ng mga tawag at mensahe mula kay Ramin pero sa kabutihang palad, nakauwi naman si Muhammad ng parehong buwan na walang nangyayaring kahit anong insidente. January 2023, dito naman nagsimulang dumating ang mga regalong alahas sa harap ng gate ng mag-asawa at bagaman nahirapan noong una ang mga pulisya na mahanap si Ramin,
Di tumagal, natagpuan rin nila ang tinutuluyan nito at nagawa nila siyang bigyan ng paunang warning. Kakibat noon, inatasan nila itong tumigil na sa pagkontak kina Zorey at Muhammad agad-agad. At tamang-tama lang ang timing nito dahil ng panahong iyon, nagsimula naman ito sa verbal na pananakot niya sa dalawa, nangangakong sisirain niya ang kanilang pagsasama upang makuha niya si Zorey. Pero ang pinakamatinding ginawa niya ay nangyari noong February 21, 2023 nang isang regalo pa ang muli niyang iniwan sa harap ng kanilang pinto. Muling tumawag ang mag-asawa ng pulisya upang i-report ang insidente at mabilis naman silang pumunta sa kanilang bahay. Binuksan nila ang kahon at naglalaman ito ng isang silk na scarf at walang dudang nanggaling na naman ito kay Ramin. Dahil dito, nagpasya na silang oras na para mag-file ng restraining order. Sobra-sobra na ang ginawa nitong panggugulo at pakiramdam ng dalawa, hindi na sila ligtas sa sarili nilang tahanan. Na-finalize ang report noong March 3, 2023 at nakasaad doon na kinakailangang lumayo ni Ramin kina Zorey at Muhammad para sa kanilang proteksyon. Gayunpaman, dahil hindi na nanatili sa isang lugar si Ramin, nahirapan silang ibigay sa kanya ang warrant. Para mas maintindihan pa natin kung gaano katindi ang panggugulong ginagawa ni Ramin sa mag-asawa, isipin nyo na lang kung gaano nakakairita ang makatanggap ng hindi bababa sa 100 na text messages sa isang araw, kasama na doon ang mga voicemail at mga tawag. At galing lang yun lahat sa iisang tao. Sa bawat pagkakataon rin na tumatanggi siyang kausapin ito, o di naman kaya ay kapag binablock niya ang numero ni Ramin, nagagalit ito ng sobra-sobra. Umabot pa nga sa puntong mini-message niya rin si Muhammad para lang utusan ito na sabihan si Zorey na sagutin ang telepono. Kalaunan, lalo pa itong naging agresibo, delusional at bayolente na nagbabanta na din itong susunugin niya di umano ang sarili ng buhay o di naman kaya ay si Zorey o baka ang buong lugar na tinitirhan nila. Ang isang nakakatakot pa, nakuha na rin ito ang mga phone number ng kanilang pamilya at mga kaibigan na ang ibig sabihin, nangangamba na rin sila ngayon pati para sa kalagtasan ng kanilang mahal sa buhay. Nang iniisip ito, nag-request si Zorey ng pinakamatagal na restraining order na tatagal ng hanggang sa 99 years para masiguradong hindi na makalapit si Ramin sa kanila habang buhay. Yun nga lang sa kabila nun, hindi pa rin ito naging sapat upang makaramdam siya ng kapanatagan ng loob. Ito din ay dahil sa isang mensaheng natanggap niya mga ilang linggo lang ang nakakaraan. Ayon sa mensaheng ito mula kay Ramin, ang tanging dalawang bagay lang daw kasi na magpapahinto sa kanya ay kapag tatapusin niya ang sarili niyang buhay o di naman kaya ay kapag siya ay mamatay. Ang hindi alam ni Zorey, sobrang totoo ang binitawan nitong mga salita at ang nakakalungkot pa rito, hindi iyon mangyayari nang hindi siya naghahasik ng lagim. March 10, 2023, araw ng Biyernes, may natanggap na nakakatindig balahibong tawag ang emergency services mula sa isang babae. Ang boses sa kabilang linya ay ang ina ni Zorey na ng panahong iyon ay naninirahan kasama ng mag-asawa mula sa nakaraang buwan. Habang umiiyak at halos sumisigaw na, ipinaliwanag niya sa operator na may isang taong pumasok sa bahay ng kanyang anak. Ang malala pa, nakarinig di umano siya ng mga putok ng baril. Mabilis namang rumisponde ang pulisya sa report pero yun nga lang huli na ang lahat. Pagkarating nila sa bahay, agad nilang binuksan ang harapang pinto at nahanap nila doon ang nag-aagaw buhay ng si Muhammad sa sahig. May tama ito ng bala sa katawan at base sa bakas ng dugo, mukhang gumapang ito pababa ng hagdan. Sinubukan pang iligtas ng mga medik ang kanyang buhay pero sa kasamang palad, hindi na niya nakayanan ang mga natamo niyang injuries na namatay pa rin ito kalaunan. Samantala, ang ibang officers naman ay patuloy na sinuyod ang buong property at pagkalipas lang ng ilang segundo, bumungad naman sa kanila ang isa pang kagimbal-gimbal na eksena. Nakita nila ang walang buhay ng katawan ni Ramin at katabi nito ay ang mga labi ni Zorey. Malinaw para sa kanila na binaril nito ang sarili sa dibdib at dahang-dahang namatay katabi ng kanyang biktima. Ang kwento nila ay nagtapos sa isang nakakalungkot na trahedya na siyang pinakamalalang resulta ng kahit anong case ng matinding pangi-stalk at obsesyon. At ang masakit pa nito, nasaksihan iyon ng kanyang ina na himala pang nakalabas ng buhay. At ayon sa kanyang mga salaysay, ang mga sumusunod ay ang nangyari noong araw ng krimen.
Mga bandang 1:45 ng madaling araw ng March 10, 2023, nagising ang ina ni Zorey mula sa ingay na nanggaling sa kabilang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman, pumasok na pala si Ramin sa loob sa pamamagitan ng pagsira ng bintana sa kwarto na iyon. Pagkatapos niyang tiningnan kung saan nagmumula ang ingay, doon niya na nakaharap ang lalaking kinatatakutan ng kanyang anak. Nang hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan, tumakbo si Ramin patungo sa kanya at itinulak siya patabi. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakbo papalayo at lumabas sa bahay upang humingi ng tulong. Pumunta ito sa kanilang kapitbahay at tumawag ng 911 gamit ng kanilang telepono. Subalit sa mismong oras na iyon, natagpuan naman ni Ramin ang mag-asawa at agad niya itong pinaputukan ng baril bago tinapos din ang sarili niyang buhay. Si Muhammad na buhay pa noon pagkatapos niyang matamaan ng bala ay nagawa pang gumapang pababa ng hagdan bago nawalan ng malay habang naliligo sa sarili niyang dugo. Doon siya nahanap ng mga otoridad pagkaraan lang ng ilang minuto. Pagkalipas ng ilang buwang panghaharas, ang lumalalang mental na kalusugan ni Ramin ay tumulak sa kanya sa isang konklusyon na kung hindi mapapasa kanya si Zorey, hindi rin ito pwedeng mapunta sa iba. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng pagkakataong maisagawa ang bagay na ito na bagaman ni-report na ni Zorey ang nakakabahala niyang ugali, hindi naging sapat ang naging aksyon ng mga otoridad upang mapigilan ang krimen. Dahil ang totoo, hindi naman prioridad ng pulisya ang simpleng kaso ng stalking kasi para sa kanila, ang karamihan sa mga ito ay mga personal na mga gulo lamang. Sa pagkamatay ng suspect, hindi na nagkaroon ng paglilitis ang kaso pero humarap naman ang dating asawa ni Ramin upang magsalita tungkol sa pagkatao nito. Ayon sa kanya, nagsama sila sa loob ng 7 taon, nagkaroon ng isang anak na babae at nag-divorce din kalaunan kung saan 5 taon na silang hiwalay. Dagdag pa niya, mula daw ng summer noong taong 2022, pagkakilala niya kay Zorey, napansin niyang sobrang nag-iba ang pag-uugali ni Ramin. Si Zorey lang daw ang palagi nitong bukang bibig at umaas na rin siya na parang nasa isang relasyon silang dalawa. Gayunpaman, hindi daw niya inakala na kayang mang-stalk ng dati niyang asawa at ang pinakamalala pa ay gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Ang ugali kasing ito ay sobrang malayo daw sa lalaking nakilala niya dati. Si Zorey at Muhammad ay mga taong masipag, may busilak na puso at maalalahanin sa kapwa. Sa kasamaang palad, ninakaw ng isang stalker ang maganda pa sana nilang kinabukasan na nakalaan para sa kanila. Ginawa ni Zorey ang kanyang podcast upang makatulong sa ibang taong makahanap ng trabaho sa tech industry, pero dahil din dito, nakatagpo naman siya ng isang bangungot na hindi na siya tinantanan. Ang malala pa, naging resulta ito ng pagkamatay ng hindi lamang isa kundi pagkawala ng buhay ng 3 tao. Kaya bagaman ang pang-i-stalk ay hindi gaanong bayolenteng krimen, hindi pa rin maitatanggi na maaari itong mapunta sa kapahamakan. Sana nga lang, maseryosohin pa ng mga otoridad ang ganitong mga klaseng kaso na pwede naman sanang maiwasan kung mahigpit lang ang batas laban dito. Gayon din para sa susunod, hindi na maulit sa iba ang ganitong mga klaseng krimen. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.